The DeLuca mansion felt even colder at night. Hindi dahil malamig ang hangin, kundi dahil sa mga taong naninirahan dito. Mga taong sanay sa dugo, utos at katahimikan. At si Samantha Bianchi ay hindi bagay doon. Pero heto siya, nakaupo sa malaking sofa sa gitna ng sala. Hawak ang sarili niyang kamay para hindi mapansin ang panginginig. Upstairs at Valentina's office. Still no reaction? Malamig na tanong ni Valentina habang nakatingin sa CCTV monitor. Makikita doon si Samantha. Nakatayo, looking around. Pero hindi umiiyak. Hindi nagpapanik. Hindi humihingi ng tulong. Yes, boss. She's unusual. Sagot ng isang subordinate. Nag-frown ng kaunti si Valentina. Unusual. Ulit niya parang tinatansya ang salita. Tumayo siya. Bring her. Pagbukas ng pinto, 2 bodyguard ang lumapit kay Samantha. Follow us. Again? Bulong niya. Grabe, ang daming walking tour sa bahay niyo ha. Walang sumagot. Dinala siya sa isang hallway. Mahaba. Maliwanag. Pero may pakiramdam na mali. Stop here. Napatigil si Samantha. Okay, creepy vibes increasing. Mahina niyang sabi. Biglang bumukas ang kabilang pinto. At doon niya nakita. Isang lalaki, nakatali, sugatan, nakaluhod. Napasinghap si Samantha. Anong ginagawa niyo? Observe. Malamig na boses. Paglingon niya, nandun si Valentina. Nakalin sa pader, arms crossed, watching her. Observe what? Tanong ni Samantha. Medyo nanginginig na. Your reaction? Sagot ni Valentina. Natigilan si Samantha. Reaction? Sa tao na nakatali? Lumapit si Valentina ng kaunti. Most people here either beg for him or ignore him. Let's see which one you are. Napatingin si Samantha sa lalaki. Nakikiusap ang mata nito. Sandaling katahimikan. Then Samantha spoke. Bitawan niyo siya. Nagtaas ng tingin si Valentina. Slow. Careful. You're not in a position to order. Malamig niyang sagot. Hindi ako nag-order. Mabilis na sabi ni Samantha. Nagsasabi ako ng obvious. Napasinghap ang isang bodyguard. Pero si Valentina, tumingin lang. Obvious. Tumango si Samantha. Hindi siya kailangan saktan. Alive naman siya, di ba? Sandaling katahimikan. Then Valentina raised her hand. Remove him. Agad na kinaladkad palabas ang lalaki. At naiwan silang dalawa. Interesting choice. Sabi ni Valentina. Choice? Wala akong choice kanina. Sagot ni Samantha, frustrated na. Lumapit si Valentina. Mas malapit this time. Enough for Samantha to feel her presence fully. Cold, sharp, controlled. You interfered. Sabi ni Valentina. Because it was wrong. Sagot agad ni Samantha. Nagtagal ang tingin ni Valentina. Parang hinahanap kung nagsisinungaling ba siya. Pero wala siyang nakita. Most people fear me. Malamig na sabi ni Valentina. Napakagatlabi si Samantha. Eh, hindi naman ako most people. Sandaling katahimikan. Then Valentina tilted her head slightly. I noticed. Napatingin si Samantha agad. Huh? Pero tumalikod na si Valentina. Follow me. Hallway moment. Habang naglalakad sila, tahimik ang buong mansion. Pero si Samantha, hindi mapakali. Uy. Tawag niya. Don't talk. Sagot agad ni Valentina. Eh, ikaw nga itong nagyaya ng conversation kanina. Reklamo niya. Sandaling huminto si Valentina. Walking. What? You talk less when you walk behind me. Cold explanation niya. Napakunot si Samantha. So distraction technique ako? No answer. Pero nagpatuloy si Valentina. At habang sumusunod si Samantha, napansin niya, she's not walking fast. Hindi siya iniiwan. Hindi rin siya pinapauna. Parang sinisigurado ni Valentina na nandyan pa rin siya. Sa gitna ng hallway, biglang may malakas na tunog mula sa itaas. Napatigil si Samantha. Instinctively napaatras siya. Pero bago pa siya makagalaw, may kamay na humawak sa braso niya. Cold, firm. Si Valentina, Stay. mahinang utos. Napatingin si Samantha sa kanya. Malapit na malapit. You're shaking. Sabi ni Valentina. Hindi ah. Pagsisinungaling agad ni Samantha. Tinitigan siya ni Valentina. Then slowly, Liar. pero hindi niya binitawan ang braso niya. At sa unang pagkakataon, hindi malamig ang kamay ni Valentina sa kanya. Konti lang, pero hindi na ganun ka-harsh. Napatingin si Samantha doon. Bakit mo ako hinahawakan? Sandaling katahimikan. Then, Valentina answered quietly. Because you didn't move. Parang tumigil ang mundo ni Samantha. So ano ako? Exception? Mahina niyang biro. No answer. Pero hindi siya binitawan. At habang nasa gitna sila ng madilim na hallway, napagtanto ni Samantha, this wasn't just a kidnapping anymore.